ito ang pangarapin. Hi everyone! Good evening and good afternoon and good morning sa ating lahat. It's me, Iska Foodie Miss Channel. So ngayon is magre-reaction video tayo sa part 57 ng EDSI. So bago tayo mag-reaction guys, i-shoutout muna natin ang ama ng Kalingap, Kuya Bas Santos Matubang, Ate na Matubang, Kalingap Rab, and Kalingap Edo. Please, manood po tayo sa mga new uploaded videos nila para makatulong po tayo sa kanilang mga beneficiaries, and don't skip us po at saka mga napadalaw po sa aking channel, yung mga baguhan po, wag nyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aking channel guys, and manood din po tayo ng aking mga uploaded videos para naman makatulong tayo sa mga beneficiaries ng Team Kalingap sa pamamagitan ng ating YouTube revenue. So ngayon guys is magre-reaction tayo sa update sa bahay ni Beyonce sa part 57 guys. Yan. So eto, may kinuha po akong video clip kay Kalingap Rab. So eto po, panoorin po natin ito. Napasok pag na dito eh. Para surprise. Oo nga. Tara, pasukin. Tara, pasukin mo. Pasukin natin. Grabe, laki. Taas oh. Grabe. Siguro pag ano, pwede ka dito magpaano. Mag-party. Lagi ano. Oo, ang laki oh. Parang dito may ano. Parang hallway na to. Taas. Grabe. Siguro pag may mga ano, may mga event pwede na dito eh. Ang ganda. Tapos may dalawa ka pang kwarto sa taas eh. Left and right, dalawa. Ilang pamilya ba dito papatirahin natin? Sobrang dami yata ng kwarto dito. Sinama mo niyo na yata ako eh. Joke lang. Nawalay ko. So, ayan guys, so napanood natin yung video clip. So, yan is ang laki yung bahay ni Beyonce guys. Grabe, as in, talagang mansion na talaga yun guys. Pangarap ng ano talaga yun guys. Kaming mga OFW na simple lang yung work is mahirap na naming magawa yun guys. Sa totoo lang talaga. Hanggang ano lang kami, one story, bungalow lang, mang ganun. So, ayan guys. So expect nila na matapos hanggang bago mag-Christmas. Pero sa tingin ko guys is hindi nila matapos hanggang Christmas. Kasi nga, yung panahon ngayon sa diet is tag-ulan. Alam nyo naman, pag sa diet talaga is tag-ulan pag December talaga. So, yun, ang laki ng bahay. Tapos, need pa nila ng mag-paintings. Ang painting is, ano guys, sa laki ng bahay, maabutin ng ano yan, 2 to 3 weeks yan. Kasi nga, at saka depende din sa weather. Dapat pag nag-painting is mainit na panahon para maganda yung ano ng painting talaga guys. Yan. So, ayan, at saka ginok din ni Kalingap Edo na bakisinali na sa laki ng bahay, bakisinali na rin siya doon sa bahay ni Beyonce. Loko talaga itong Kalingap Edo talaga. So, ayan guys, so panoorin natin yung another clip guys. So, ito. Taping Provido, kung available pa daw itong lupa, ito sa likod nila Beyonce. Ayan. Ay, may bahay man. Hindi, ganito yan po. Ang lupa, hanggang dyan lang yan. Kalsada na po yan. Okay. Yung buong lupa na ito na 200 square meter, kalsada na po. Yung sunod na lupa. May kalsada sa gitna dyan. Okay. So, ang bibili natin lupa, pakiroon na tayo, dito ang Dutton. O yun nga, yung dito. Dito, magpa-liter L na tayo. Yan, yung tama yun dyan. Yung lupa na yan ay
pabili na lang isa kung ano, Sponsor. sponsor. Pero ibibigay ko na lang. Ay, magpapaubaya ka na lang. Paubaya na lang ako para madugtong sa lupa ni Beyonce. Ay, grabe. Salamat. Kasi si Tita Pink Provido, willing siya. Oh, pwede And na gusto niyang bayaran madagdagan yung lupa ni Biancy dito nga. So, salamat po ulit kay Tita Pink. Grabe guys. Grabe talaga, napaka-generous ni Tita Ping talaga. So, yan. So, magpasalamat tayo kay Tita Ping at may balak na naman siyang bibili ng karugtong sa lupa ni Beyonce. Kasi nga, parang may balak po yata. Yung mga big sponsor po, mga VIP sponsor ni Beyonce is parang may balak po silang gagawin na business sa likod ng bahay nila. So, abangan na lang po natin yun guys. So, kung anong business na pwede nilang pangkabuhayan guys. Hindi naman hanggang sa bahay lang. Dapat kung may bahay na, may pangkabuhayan na rin guys. Para at least is makatulong talaga ng husto sa pamilya ni Beyonce. Yan. So ayan guys. So, another lupa again kay Beyonce. Napakaswerte niya talaga guys. Yan. So, panoorin natin yung, eto na naman guys. So, yung sasabihin mensahe ni Kalingap Edo sa parents ni Beyonce at saka sa parents ni Beyonce. So, panoorin natin to guys. Ano yung ma-advise mo sa family ni Biancy, Ed? Dahil isa sila sa napatayo ng bahay na ganito kaganda. Ano yung masasabi mo sa kanila? Sabi ko sa kanila, sana hindi niyo sayangin yung bahay na to. Pangalagaan niyo yung mga blessings na binibigay sa inyo ng Kalingap. Kaya alam ko naman nila kasi napakabait naman. Sobra. Yan sila ng family niya. Sila mama niya, bait. Huwag lang magbago. Siyempre, dito lang kami para sa inyong pamilya. Ano yung man yung mga nasasabi ni Beyonce about dito sa bahay niya? Na ano ba siya, medyo nahihiya ba siya? Oo. Pag ano nga sa akin, minsan sabi na, kailan parang ayaw na niyan minsan patapos parang kakahiya. Parang gusto niya matapos? Parang unahin niya na muna yung sa iba. Kasi parang ayaw niya na nakapokus na sa kanya lahat ng attention. Oo. Nahihain ba ganyan? Ito yung humble. Oo. Ayaw niya nung nasa kanya lang attention. Naaawa rin siya sa iyo. Parang ay swerab. Nahihiya rin. Sobra na yung naibigay. Ilang naman ako ito, dahil din sa mga sponsors na nagmamahal sa kanya. Kaya nakapagawa tayo ng ganitong magandang bahay. Kasi kung wala naman yung mga VIP sponsors natin, hindi tayo makakagawa ng ganitong bahay. So, ayan guys, so napanood natin yung mensahe ni Kalingap Kalingap Edo sa parents ni Beyonce na pangalagaan, saka yung bahay, saka nabanggit din ni Kalingap Edo na mababait yung parents ni Beyonce. So, ayan, at nabanggit din ni Kalingap Edo na nahiya niya na daw kay Kalingap Rob dahil nga sa laki na ng nagastos sa bahay. Yan. So, even though na may sponsor siya is syempre din ni Kalingap Rob, syempre kailangan din ni Kalingap Rob na mag-share din sa house ni Beyonce. Ang laki kasi ng bahay ni Beyonce guys. Yan. So, ayan guys. So, kasi ayaw daw ni Beyonce na yung attention is nasa kanya lang. Kasi marami din, na alam din siguro ni Beyonce na marami pang naghihintay na beneficiaries na ni Kalingap Rob na napabahayan. So, ayan guys. So, I hope and pray na matapos na bago mag-New Year. Yan guys, mag-New Year bago mag-New Year. So, hindi ko sure talaga guys, 100% na hindi matatapos hanggang Christmas. Yan, before Christmas. Hindi, siguro. Kung patuloy na araw-araw na uulan, hindi matutuloy guys. Hindi matatapos yan. So, ayan guys. So, eto na. Pupunta na tayo sa may kilig portion guys. So, eto na guys. Kilig portion na to. Yan. Bongga.
niya. Mayaman ka na. Nabutan mo na agad ako. Patida ka pa. Wala ka pang ginagawa. Papatuloy mo ba ako dito sa bahay niyo? Siyempre. Ay, makikilive ako dito. Paggabi. Araw-araw. Makikilive ako paggabi. Ay, dito muna ako. Bakit gabi? Siyempre ko ka na live. Kaya hindi ko ako minsan nakakapanood ay. Anong oras na kayo na-live? Hindi ka na nanood talaga. Hindi. Ay, Masaya. saya ka. Wala ako. So, ayan guys, so napanood nyo yung kilig portion. So, napansin nyo yung galawan nila, the moves, yung titigan guys. Atawa, ano ka talaga yung guys. May patachi-tachi siya guys. Si Beyonce. Oy! Nako, grabe, marami na naman kinilig dito guys. So, anong sa palagay ninyo guys? Iba na. Ibang level na talaga ang EDSI natin guys. So, abangan na lang natin kung ano yung mangyayari sa kanilang dalawa guys. Pero ito na talaga, napapansin nyo naman na iba yung galawan talaga nilang dalawa. Saka marami tayong napanood na konting may pakurot-kurot, may pahaplos-haplos. Ay, Diyos ko po. Mga dalagat binata natin, iba na guys. Kinikilig na yata itong mga tong dalawa. Saka guys, looking forward talaga, Kalingap Edo, na mag-live ka sa bahay ni na Beyonce. Doon sa veranda, pagpatapos na yung bahay. So, I hope na, yan, talaga siguro abangan lahat ng mga EDSI fan, yung magsama kayo sa live together, yan, sa bahay ni Beyonce, yan. So, looking forward talaga guys. Yan ang abangan natin. So, ayan guys, so, eto, continue natin sa kilig portion ulit ito guys. Grabe ito. Ang bilis. Isang taon lang may bahay ka na. Pinaghihirapan to ng iba. Tapos, instant. Grabe. Pangarap to ng iba. Mayroon ka na. Diba? Di mo na ito problemahin. Pangarap ko lang. So, may bahay ka na. Wala ka na. Baka di ka naganahan yan. Di ka naganahan sa ibang mo. Di ka na mamotivate. Okay na ako dito. Chill na lang ako dito sa bahay ko. Ano Gusto ko sunod pa rin mo? po magkaroon ng yung sarili ko. Sarili ka na. Sa bagay. Ano sunod na pangarap mo? Siyempre, pagka matapos ito, may kasunod na yan. Di ka siyempre matigil. Pero gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral. Gusto mo. Bago ikaw ang pangarapin. Naglulunok mo ako eh. Naglulunok mo ako sa pinagagawa mo. Umayos ka. Baka maulit yun sa dagat. Joke lang. Kinilig ka pa naman eh. Kinilig ka nun eh. Kinilig ka na. Kinilig ka na. Pag tumawa, totoo. So, ayan guys, so napanood natin. So, yan guys marunong na si Beyonce makipagbatuhan sa debate kay Kalingap Edo, yan. Sa mga linyahan guys. Marunong na siya sa linyahan makipagbatuhan. So, yan. So,
At nabanggit niya doon na, kasi natanong ni Kalingap Edo kung ano yung pangarap o anong ano niya. So, ang sabi ni, kung ano yung susunod na pangarap ni Beyonce. So, ang sabi ni Beyonce is makapagtapos siya ng, ang una pa niyang sinabi pala sinabi ni Beyonce is ikaw. Tapos, and then later on is sabi ni Beyonce na gusto niya daw makapagtapos ng pag-aaral. Yan, gusto niya makapagtapos ng pag-aaral bago ikaw ang pangarapin. Pangarapin. Bago si Kalingap Edo ang pangarapin niya. So, ayan. So, natameme si napansin nyo, natameme si Kalingap Edo. Yan. So, magaling na si Beyonce, guys, makipagbatuhan sa mga linyahan, guys. So, yan, natameme si Kalingap Edo. So, dinala na lang niya sa medyo kilig o pang-asar konti kay Beyonce na kung ginojok niya o niloloko niya is baka mangyari yung na naman nangyari sa dagat ba. So alam niyo na yun, guys, yung forehead ba. So inaano niya na kinilig siya o kinilig ka ba, sinasabi niya gano'n, ginojok niya si Beyonce. So ayan, guys, so eto, guys, yung hindi pa, yung mga bago lang sa EDSI o napadaan dito sa reaction natin o yung bago pa lang manood ng EDSI is ito po yung yung paano nag-start ang EDSI love story na sinasabi ni Kalingap Rab. So heto, guys, so ito yung start ng EDSI, guys, sa Royal. Eto, pakinggan ninyo, guys, yung conversation ni Kalingap Rab sa kasi Beyonce. Ito po. Di pa nakakaalam, ang love story po ng Beyonce, ng EDSI nagmula sa Royal. Kinikilig, oh. Nagsimula doon. Kasi nag-unbox tayo. Tanda mo yun, nag-unbox tayo. Kasama natin si Eds. Tapos, yun, si Eds yung nag-ano sa'yo, assist. Tapos dahil sa Royal, kinilig si Beyonce. Pero grabe, no? Doon pa kayo nakatira nun sa Di ba hindi nyo ba yun? Parang pinapaano lang kayo. Binabantayan ko natin ni Papa. Pinabantayan. Grabe. Grabe talaga mga kalingap. Tapos may sakit pa si Papa mo nun, no? Overwork yun. Over-fatigue yun, no? Kaya siya... Ang dami kong pinagdaanan, pero ngayon po Ngayon, balik ni Lord. pati siya okay na rin si talaga, Papa. pagsubok na hindi ko Yun. Sobrang talaga bilis ng pangyayari. Hindi mo akalain na si Beyonce ngayon ay ganyan. Tapos, napapanood mo na si Eds nun dati. Napanood mo na. Ha? Fan ka siguro. Fan ka ba nun? Siya? Pero idol mo sa Eds na. Idol mo na sa Eds na. Sa Edrica. Sa Edrica. Idol mo na. Tapos, di mo akalain na na magiging akin. Grabe ka talaga. Ang bira. Nakakatuwa naman. Ha? Hindi kasi hindi natin talaga masabi ang si Lord, ang panahon. Sobrang salamat ko kay Lord. Kasi napunta sa'yo sa Eds. Pero hindi, sabi nga na Edo grabe yung sinabi niya na nung nagkaroon ng EDSI, parang muli siyang sumigla. Huwag sumigla. Kasi grabe, nung nagtanda ko nun, grabe, sobrang bagsak talaga sa EDSI nun. No? Tanda mo yun, bro? Malungkot siya, bro. Sobrang lungkot niya. No? Alam mo yun? Alam mo yun? Alam mo yun? Anong pakiramdam na sumaya? Muli siyang sumaya dahil sa'yo. Siyempre po, masaya din po. Masaya ka din. Saka kung ano ito yung mga niya din ngayon. Sa mga naabot. So, ayan, guys, so napanood natin yan. So, ano masasabi niyo, guys? Isang girl na fanatic lang siya ng dating kalab team ni Kalingap Edo. Yan. So, naging sa kanya na yung leading man. True Royal Orange!
So, ayan guys, ito yung ano talaga, start ng ano, love story ng essay. So, abangan natin kung hanggang kailan yung love story na. Siguro hanggang ano na guys, walang aminan. Yun ang sabi ni founder, Dr. Love, walang aminan hanggat mga anak na daw si Beyonce. Pero ewan ko lang, sabi niya, ito daw yung unang ikakasal na love team ni Kalinga Prab. So, abangan natin. Minsan si Dr. Love is nag-joke lang yan. So, abangan lang natin guys. So, yan, ito ang isa pang abangan natin guys is pre-anniversary feeding program ng EDSI. And then, abangan po natin yung 1-year anniversary nila guys. So, ito is collaboration na naman ng EDSI. Yan, so sa group namin is may sharing din kami both sa feeding, and then sa first anniversary is may sharing din kami, may ambag din kami ng mga grupo namin. So nagplaplano pa kung ano po ang plan namin sa anniversary guys. So I hope na maganda yung plano guys. So wala sa Pilipinas lang sila guys, so hindi wala sa ano. So sa Hong Kong, so doon na lang po siguro ang ano, abangan na lang natin sa Hong Kong ang matapat sa Valentine's guys. Valentine's yata, matapat yata ng Valentine's and birthday ni Kalinga Edo. So doon na lang tayo babawi guys. So hanggang dito na lang ang ating vlog. So see you again my next vlog and reaction video. Okay, bye bye.